Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Cavite Updates. Title: Sana huliin nyo na rin si Sara Duterte para mas masaya ang mga Pilipino. Nanawagan si Franz Castro ng pantay na hustisya kasunod ng umano'y pagkakaaresto kay Saldico sa Czech Republic. Giit niya dapat ding usigin ang iba pang opisyal na nasasangkot sa aligasyon ng korupsyon, kabilang si Sara Duterte, lalo na sa issue ng confidential funds. Okay, nagsalita ang convicted, anong tawag yan? Human trafficking ba yun? O basta yung mga bata na kinidnap nilang dalawa ni Sator Ocampo at iba pa na nasintensyahan na ng RTC, in-affirm ng Court of Appeals, ngayon nakasalang lang sa Korte Suprema. Anytime. Kailan medyo matagal pa pala. Mga 5 years bago. Kailan at least ano na siya? Convicted na siya sa dalawang level ng korte. Isa na lang. Ang isang convicted criminal ang nananawagan na huliin nyo si BP Sara. Katulad ng paghuli daw kay Saldico. Una, how sure Madam Franz Castro na nahuli na si Saldico? Pakinggan nyo ito, dalawang conflicting statements. Ginit ng Pangulo. Nasa kustodya ng Czech authorities si Saldico. Nakikipag-ugnayan tayo para pauwiin siya sa Pilipinas. Yun, so huli. Sabi naman ni Attorney Roque, si Saldico mismo ang nagkumpirma sa akin na hindi siya nakakulong. Walang naarestong Saldico. So kanino ako, bahala na kayo kung kanino kayo maniwala. Ako, wala akong paniwala sa pahayag ng Pangulo. Mahirap ng paniwalaan ang mga sinasabi ng Pangulo. Ibang sinasabi, ibang nangyayari on the ground. Mas naniniwala ako dito kay Attorney Harry Roque na nagsabi, nakausap niya si Saldico na hindi siya nakakulong, hindi siya nakadetine. So, balik tayo kay Madam Teacher Franz Castro. Ikaw nga, na convicted ka na ng dalawang level, hindi ka pa nga inuhuli kasi nga may due process. Kaya wag kayong maraming nagtatanong, bakit hindi pa nakakulong yan? Wala pang final conviction. So, hintayin natin ang Korte Suprema. Darating. Medyo mabagal nga lang, kailang darating at darating dyan. Na sana i-affirm ng Supreme Court ang desisyon ng lower courts para ito na, himas-rimas na sila. First time na may makonvict with finality na makakaliwa. Ano pa? So, si BP Sara, ang kanyang confidential funds, kahit dininay ng COA ang kanyang appeal, pwede pang i-appeal yan sa Supreme Court. Kaya, kung ano ang batayan o ano ang standard kay Franz Castro, hindi ka pa hinuhuli, Madam Franz Castro, dahil nag-appeal ka sa Supreme Court. Ganyan din yan kay BP Sara, yung confidential funds niya, iakyat pa niya, hindi. Ang final say dyan is ang Supreme Court. Kaya hindi ka pwedeng basta-basta manghuli. And by the time na 2 taon na lang, magiging presidente na yan. Kaya kayo, mga makakaliwa, humanda kayo. Okay, maalala ko pala, mayroong nabasa kong post kahapon
na dito magpapaiyak na naman sa mga makakaliwa, makabayan black. Somewhere in Negros, may post na 19 na kasapi ng New People's Army na sawi. Nako, I think in past, yan na yung isa sa pinakamadami. Kung may masawi, 1, 2, 3, 5, 10. Ito, 19. Sa Bukidnon, meron din mga all-female. Nakakatuwa, oh. Puros mga babae, yung mga combatants. Nalusob nila ang kampo ng mga NPA sa Bukidnon. At yun, may nakuha ang mga armas, may ano. So, kung may isang magandang accomplishment ng Marcos Jr. administration, ay yung maganda yung continuity ng laban natin sa mga makakaliwa. Yung NTF-ELCAC na sinimulan ni Tatay Digong natin. Na actually, sinimulan na ni Mayor Inday Sara nung mayor pa siya. Naging insurgency-free ang Davao City dahil kay VP Sara nung kapanahonan niya. So, naging pattern, naging model yung approach ni Mayor Sara nung sa Davao pa siya, in-apply nationwide, NTF-ELCAC. Kaya malaking ibinawas yung panggugulo, impluwensya ng mga kaliwa paunti-unti na. Kaya itong mga makakaliwang ito, sina Franz Castro, Manuel Brosas, yung 19th Congress, ito ngayon 28th Congress, si Reneco, Antonio Tonyo, Sara Ilago, takot na takot sila kay VP Sara. Kaya gustong-gusto nilang mawala sa equation, sa political equation, para hindi siya maging presidente sa 2028. Kaya lang unstoppable. Kaya Madam Franz Castro, humanda na kayo sa pag-upo. Agila ng Davao, pupulbusin niya kayong mga makakaliwa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin yung video na ito. Ang natagaan na mo og yero, so mag-atop na ni siya karon. So mo na ni ang iyang gipatindog nga balay nga iyang pag-aatopan karon. Ayo. Jangan mapilok yan. So karon naman na dyan sa pag-atop ang among gihatag nga yero. Salamat kayo sa Ginoo, agiog. Salamat pud kayo sa nagtabang pinaagi niining hero karon nga akong ginaatop diri sa akong gihimong abo kay pila na ni ka panahon nga akong patindog siya aya pag ginako na atupan tungod kay naay ni tabang sa kuha pinaagi ni Sir Makanas og pinaagi sa nagtabang sa YouTube nga makaatop mi ang mga pobre kay
ang among sitwasyon kay mitang namo kami mga pobre maka na doon nami paningkamot pero igo ra gid taon sa among mga pagkaon. Salamat kayo sa supporter niini aning pagtabang sa mga tao nga kabus sama nako ug manginaot ko nga daghan pa ang matabangan nila og dating Salamat kaayo. Salamat.